Stay fresh and healthy sa bisyo-free lifestyle. Nakamamatay ang paninigarilyo at paggamit ng vape. Huwag nating hayaang maulila ng maaga ang mga inosenteng bata. May handang tumulong sa'yo. Libre ang pagtawag sa DOH Quitline 1558. Huwag magpaloko, huwag magyosi, huwag mag-vape. Siguraduhin healthy ang inyong pamilya dahil bawat buhay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Pagkagaling sa labas, it's wash o'clock. Wash your hands! Sa trabaho't pag-uwi, it's wash o'clock. Wash your hands! Kung saan ka mapunta, dapat ay maghugas ka. 20 seconds, wash your hands, it's wash o'clock. Buong kamay sabunin, it's wash o'clock. Wash your hands! Pati daliri at kuko, it's wash o'clock. Wash your hands! Para iwas sa sakit, maghugas ng paulit-ulit. 20 seconds, wash your hands, it's wash o'clock. Wash your hands! Wash your hands! Wash your hands! It's wash o'clock. Ika-26 na araw ng Nobyembre, araw po ngayon ng Miyerkules, isang masaya at malusog na umaga po sa ating lahat. Dala po ngayon ng Ilocos Center for Health Development Town Hall Meetings ang usapang kalusugan patungkol sa lung cancer at skin diseases. Manalangin po tayo sa ating pagsisimula. Our ever-loving Father, the core of every reason, the source of truth. You who made the earth and the heavens are the ultimate goal of every knowledge seekers, the infinite wisdom, the cause of all that is good. We are truly grateful for this opportunity to gather together as a community despite the challenges we face each day. Yet you remained and gave us strength to carry on the responsibilities of bearing intelligence and using them for better purposes. We now humbly ask you to join us in our endeavor to explore the wonders of life in the world for knowledge's sake, that in whatever we learn today, we become more grounded to you, who is truth, who is love. We pray that you bless our speakers, the fount of your infinite knowledge, that they can share something worthwhile despite the limited time we have. They can channel all they know and share to us the beauty and truth of living as your child. We pray that you guide our participants, the seekers of your boundless knowledge, that they may continue to persevere in the search and be deemed worthy to share what they learned from today's session. Sanctify us, O Lord, not because we are worthy of it, but because we believe in your love and mercy, that at the end of the day, we can take home something that's amazing and meaningful. This we ask and pray through Christ our Lord. Amen. Ang buwan ng Nobyembre ay itinilagang Lung Cancer Awareness Month upang itaas ang ating kamalayan at i-empower ang mga individual at ang ating mga komunidad patungkol sa sakit na ito, upang suportahan ang mga taong apektado ng lung cancer. At the same time, magagawan din natin ang paraan upang mas mapababa pa ang risks na maaring magkaroon ng lung cancer. Ngayong umaga ay sasamahan tayo ng isang medical expert upang mas mapalalim at mapalawak pa ang ating kaalaman sa lung cancer. Mula sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, please welcome ang ating pong medical officer, medical oncologist,
Dr. Kimberly Miguel. Doc, good morning. Good morning po, ma'am. Let me just share my slides po. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Dr. Kimberly Miguel, isang eksperte po sa sakit na cancer. So, ngayong araw po tatalakayin natin ang tungkol po sa lung cancer. So, sa araw na to, i-discuss po natin kung ano po ang lung cancer, ano ang mga sanhi nito, mga sintomas, mga pagsusuri na ginagawa para sa lung cancer at ang mga pwede natin gawin para maiwasan at paano ito gamutin. So, ano nga ba ang lung cancer? Ang lung cancer ay isang sakit kung saan ang mga cells sa baga ay lumalaki ng hindi normal at hindi nakokontrol. No, ito po yung mga cells ay hindi po siya nakokontrol at nagiging isa po silang mga tumors. So, naiipon ang mga mutation sa DNA sa paglipas ng panahon. Ito ay nagsisimula sa baga at ito ay maaaring kumalat sa mga kulani at iba pang bahagi ng katawan tulad ng utak at ng atay. So, may dalawang uri po tayo ng lung cancer. Ito po ay yung non-small cell lung cancer at saka small cell lung cancer. Ang dalawang klase po ito ay magkaiba po ang kanilang pagkagamutan. So, base po sa mga statistics, ikalawa sa pinakamadalas na cancer ito sa buong mundo. Nakakita po ito both sa kababaihan at sa kalalakihan. Ngunit ito po ay madalas na nakikita sa mga kalalakihan. Ito ang pinakamadalas na sanhi ng kamatayan from cancer. So, based po sa noong 2020, meron po tayong 19,000 na bagong kaso ng lung cancer dito po sa Pilipinas. At ito po ay 12.5% ng buong cancer po sa ating bansa. Ano yung mga risk factors na pwedeng maging sanhi ng sakit po na ito? Unang-una po ay ang cigarette smoking or yung paninigarilyo. Ang cigarette smoking po ay nagkukos ng 80 to 90% po ng cancers po sa buong mundo. No? Sa mga tao naman po na kahit hindi po naninigarilyo, tayo tumataas pa rin ang ating risk kapag tayo ay na-expose sa second-hand smoking. Mga iba pong risk ay syempre air pollution, exposure po sa high dose na radiation, at saka mga asbestos o radon. Yung mga asbestos at radon ay nakikita po sa mga old na, ito po ay ginagamit sa old na pagko-construct po ng mga bahay at mga buildings. Ang mga asbestos po at radon, kadalasan po ito po ay nagiging increase po yung risk po natin pag sila po ay yung mga nasisira na o may mga nagli-leak sa bahay. So, sa mga sintomas naman po ng lung cancer, unang-una po ay ang pag-uubo. Ito yung pag-uubo po na consistently po na hindi po nawawala at lalo-lalo na po yung mga ubo na lumalala din. Isang sintomas din po ay ang hirap na paghinga at pagsasakit ng dibdib. At saka yung may dugo sa ubo at saka yung pagbagsak ng ating timbang. Mga pagsusuri na pwedeng gawin sa lung cancer. Initially po, ang una-una pong ginagawa ay ang paggawa po ng chest x-ray. Sa chest x-ray, minsan makikita po na may mga bukol o kaya may mga pagtutubig. Pero ang mas maganda po ay ang paggawa po ng ating chest CT scan kasi mas makikita po natin dito yung structure po talaga dun sa lungs. So, ang mga pagsusuri po na pwedeng gawin sa lung cancer para po ito ay mapatunayan na ito ay lung cancer. Ito po ay ang lung biopsy. Pwede po itong gawin na guided po ng ating CT scan.
Mga iba pa pong pagsusuri ay of course mga CT scans, imaging po para sa utak which is MRI, pwede rin po ay ang bone scan. So, pag tayo po ay na-diagnose na may lung cancer, ito po ang ating mga layunin pag tayo ay naggamutan. So, una po is cure o pagkawala ng karamdaman. Pero pag ito po ay mid-stage 4, ito po ay panatilihin na magandang kalidad ang buhay at syempre bawasan pa din po ang hindi kaayang epekto ng ating mga gamutan. Paano nga po ba gamutin ang lung cancer? Nagdedepende po ito sa stage po ng cancer. No? Pag tayo po ay nasa early stage pa lang o ibig sabihin wala pa pong kalat sa ibang parte ng katawan, ito po ay pwede pong gawin. Pwede po tayo mag-undergo ng surgery para tanggalin po ang bukol. Kung hindi naman po kaya ng surgery, pwede pong radiation therapy na may kasamang chemotherapy. Sa ngayon po, sa mga bagong pag-aaral, after po ng surgery or before ng surgery, pwede na rin po ang paggamit po ng mga immunotherapy. Pag metastatic naman na po, o ibig sabihin, stage 4 na may kalat na po sa ibang parte ng katawan, ang gamutan po ay systemic therapy. Na ito po, included po dito ay chemotherapy, immunotherapy, at yung mga TKIs o yung mga pwede pong tablet na sinasabing targeted po yung ating treatment. Paano po maiiwasan ang lung cancer? Unang-una po dahil po ang pinaka-main na sanhi po ng sakit na ito ay paninigarilyo. Siyempre po, pagtigil po sa paninigarilyo. Pag-iwas din po sa air pollution at saka sa second-hand smoke. Pag sa mga may trabaho naman po na exposed po sa mga radiation at ibang mga chemical, tayo po ay magsuot ng mga protective equipment sa trabaho. Nakakatulong din po ang pagkakaroon ng healthy lifestyle tulad ng pag-eehersisyo araw-araw. At kung kayo naman po ay may mga risk factors o kayo po ay 50 years old and above at saka matagal na pong naninigarilyo, pwede po tayong kumonsulta sa doktor para po tayo ay ma-advise sa kung ano pa man po ang mga pwede pong gagawin. Sa pag-screening naman po, ang screening po, ibig sabihin po ng screening ay ito po ay mga gagawin ng mga taong wala pa pong lung cancer or wala pa pong mga symptoms. Pero sila po ay yung mga taong may high risk for lung cancer. Sila po yung mga taong may age na 50 years old na heavy smoker or 20 packing years history of cigarette smoking. So mga pasyente po sa population po na ito, sila po yung high risk at sila po yung ina-advise na mag-screening para maaga pong ma-detect ang lung cancer. Okay? Kasama po sa screening ang regular na pag-check up sa ating mga doktor, paggawa po ng low-dose chest CT scan para ito po ay ma-monitor po kung may mga tumutubo pong mga bukol at maagapan po at mabigyan ng lunas habang ito ay maaga pa. So, ito po yung references po ng first part po ng aking discussion. So, paalala ko lang po, yung buwan na po ito, kaya po tayo didiscuss kayon po ay Lung Cancer Awareness Month. So, yung second part po ng aking discussion, mga slides na po ito ay galing po sa Philippine Society of Medical Oncology, which is a grupo po ito ng mga cancer experts. Okay. So, yung discussion na po ito, didiscuss po yung mga common na paniniwala po regarding sa cancer para ma-address po natin kung ito po ay may mga katotohanan or ito ay may mga haka-haka lamang. So, ito po, sa mga paniniwala po ng ibang tao, ang lung cancer po ay nakukuha lang po ng mga naninigarilyo. So, ang katotohanan po, kahit po ang paninigarilyo ang pinaka-common na risk factor sa
lung cancer, pwede pa rin po itong makuha ng mga pasyente na hindi naninigarilyo. May 10 to 20% po ng lung cancer ay mga pasyente po na wala pong history ng smoking. Sa mga pasyente ito, may mga ibang risk factors para po nagkaroon ng lung cancer. So, isa pa po sa mga paniniwala, ang lung cancer daw po ay nakakaapekto lang sa mga matatanda. Ang katotohanan po, ang lung cancer ay nakakaapekto po sa lahat ng ages, no? Lahat po ng as early as 30 years old, may mga nakikita na po tayo ngayon na nagkakaroon ng lung cancer. Okay? Sila po may mga pasyente na parang may genetic mutation po sila that will increase their risk for having lung cancer. Isa pa po sa paniniwala, yung mga e-cigarettes or yung mga vape, nakaka-lower daw po ng risk ng lung cancer. No? Ang katotohanan po, vaping and e-cigarettes, no, it still increases the risk for lung cancers and other lung diseases. No? Sa katotohanan po, ang vaping, dahil hindi pa naman po siya ganun katagal na nasa market, wala pa naman pong long-term study na magsasabi na talagang yung vaping nagkukos ng lung cancer. Kaya lang po, dahil po pareho naman po sila ng sigarilyo na may mga chemicals, no, na pareho naman po sila sa cigarettes na nagkukos po, na alam po na itong mga chemical na ito ay nagko-contribute po sa pagkakaroon ng lung cancer at mga iba pa pong diseases sa ating baga. Kaya ito po, ang vaping pa rin po ay nakakakos, pwede pa rin maging isang sanhi or mag-i-increase ng inyong risk for lung cancer. So, isa pa po sa paniniwala, if kayo po ay may lung cancer, kayo po ay mamamatay na. Ang katotohanan po, yung maagang pagka-screen or pagka-detect po ng cancer, ay pwede pong ma-cure, magkaroon po ng cure sa pag kayo po ay maagang na-test po ng lung cancer. So, isa pa pong paniniwala, dahil nga lang po may cancer ka na, might as well itutuloy mo na ang pagninigarilyo. Base po sa pag-aaral, kahit po kayo ay may lung cancer na, ang pagtigil po sa paninigarilyo ay nag-i-improve pa rin ng ating survival. Dahil po mas nagiging maganda ang ating response sa ating mga gamutan at saka sa radiation therapy. At saka isa pa po, nagkakaroon tayo ng mas mababang risk sa mga surgical complications po after ng ating mga gamutan. So, isa pa pong paniniwala, if I quit smoking, wala na po tayong risk, no, to get lung cancer, no. Sa mga po taong mga nanigarilyo or mga nanigarilyo na po tapos tumigil po, meron pa rin po tayong risk for lung cancers. Mas mataas pa rin yung risk kumpara po sa mga taong never na nanigarilyo. Although, ang pagtigil po ng paninigarilyo, bumababa po ang ating risk for getting ng lung cancer. Okay. Isa pong paniniwala ay ang paninigarilyo ng marijuana. Hindi daw po ito nagkukos ng lung cancer. No? Base po sa mga pag-aaral, meron pa rin pong carcinogenic chemicals po na nakikita po sa mga marijuana cigarettes na pwedeng pa rin mag-increase ng ating risk para sa sakit po na ito. So, ang second smoke daw po, hindi daw po nakakakos ng lung cancer. Actually po, kahit hindi po kayo naninigarilyo, tapos may mga exposure po, lalong-lalo na po sa bahay. No? Ang second-hand smoke po ay nakaka-increase po ng risk po ng ating lung cancer. So, sa ating gamutan naman, pag po kayo ay naoperahan, no, natanggalan po ng portion po ng ating baga, yung likelihood po na tayo ay mag-survive ay mababa po. No? Katotohanan po, bago po tayo mag-undergo ng lung surgery, na-evaluate naman po ang ating mga pasyente kung ilan pa po yung maiiwan doon sa lungs na pwede nating sabihin na ito ay adequate.
So, meron na rin po tayong ibang options na minimally invasive. Ibig sabihin, yung mga ika-cut lang po ay mga mas maliliit po na mga butas, no? Para po magkaroon po ng better outcomes. At saka mas mababa po ang chances po na magkaroon po tayo ng mga morbidity and mortality after nung surgery, ng mga complications. Okay. For ano po, pwede nyo po kaming i-follow, no, ang Philippine Society of Medical Oncology para po sa ating, pwede pong i-follow sa Facebook, sa Instagram, at saka po sa Twitter and YouTube para po magkaroon ng, para ma-address po ang mga iba't ibang paniniwala po regarding po sa iba't ibang cancer. Maraming salamat po. Thank you very much, Dr. Kimberly Miguel. Yan ang ating pong discussion patungkol po sa lung cancer. So marami po tayong mga taga-subaybay po ngayon na Doc mula po sa ating Facebook page. Meron po tayong mga katanungan para po sa inyo. Unahin ko na po, galing kay Ma'am Romary Lomboy. Doc, ano po ang kaibahan ng ubo sa TB? Ano po ang kaibahan ng ubo sa TB at ubos na nagaling po sa lung cancer? Kadalasan po, ang ubo po kasi basically ay may iba't ibang pong cause, no? Pareho po naman po ang klase po ng pag-uubo sa TB at saka sa lung cancer. Nadi-differentiate na lang po ito pag tayo po ay nagkonsulta na po na sa doktor at saka po nagkaroon po ng iba't ibang mga test para po makita po kung ito po ay galing po sa TB o saka galing sa cancer. Kadalasan sa X-ray nakikita mo po talaga na may mga bukol, no? Or pwede po sa CT scan gawin pag tayo po talaga ay nagsususpect ng lung cancer. At saka pag sa TB naman po may mga iba't ibang test naman po na ginagawa para po ito po ay ma-detect. So, kailangan dumaan sa test para Kailangan pa rin po tayong magkonsulta po sa ating doktor para po malaman yung cause ng ating ubo. Dahil po ang TB po, pwede pa rin mag-cause ng ubo, pwede rin po siyang mag-cause ng dugo sa pagka-cough ng, nagko-cause pa rin po ng coughing out ng blood, at saka tayo po ay nakaka-cause rin po ng mga pamamayat. So pareho po sila ng course ng TB, kaya lang po magkaiba po yung kanilang cause at saka basically yung gamutan. Ayun, maraming salamat po, Doc. Pangalawang tanong po natin mula kay Ma'am Michelle Arcegono. Marami po nagsasabi, Doc, na ang vaping ay mas ligtas kaysa paninigarilyo. Totoo po ba ito, Doc? At maaari rin po bang mag-cause ng lung cancer ang pag-vape? Sabi ko nga po kanina, ang vaping po kasi hindi pa po ganon katagal, no, sa ating market, hindi po katulad ng paninigarilyo. So yung mga studies po, long-term studies, yung ibig sabihin po yung mga long-term studies will take kasi 20 to 30 years. Wala pa po kasing ganong study po ang vaping. Kaya lang po, ang vaping po ay, yung vape po o yung mga e-cigarettes, meron po silang chemicals, nakapareho lang din po sa paninigarilyo ng cigarettes, na nagkukos po, na alam po natin na ito ay mga nagkukos po ng lung cancer at saka other lung diseases. So kahit po wala pa pong long-term study, tayo po, ang vaping po ay nakakapag-contribute pa rin po sa nagkaka-contribute pa rin po na sanhi ng pagkakaroon po ng lung cancer. Regarding naman po kung ito po ba ay safer o hindi pa po kasi masabi na ngayon kasi nga wala pa pong long-term study, pero the fact po na tayo ay nag-increase pa rin ng risk, ito pa rin po ay hindi advisable. Ayun, thank you, Doc. Mula naman po kay Sir Mark De Soto, Doc, paano po nababawasan ang risks na magkaroon ng lung cancer kung dating smoker? Pag kayo po ay the fact po na tumigil po kayo ng paninigarilyo,
nabawasan na po ang inyong risk sa paninigarilyo. Kaya lang lahat naman po, hindi naman po natin masasabi na nagzizero ang risk. Kasi sabi nga natin po, kahit nga po hindi na nigarilyo, may cause pa rin ay nagkakaroon pa rin ng lung cancer. No? Additional po na pwede po natin gawin is magkaroon po ng healthy lifestyle. No? Pag-exercise at saka pagkain ng mga masusustansyang pagkain. Ito po ay nakaka-contribute pa rin sa pagdidecrease po ng ating risk, hindi lang po sa lung cancer, kundi pati na rin po sa ibang klase po ng cancer. Ayun, mula naman kay Ma'am Lera Marie, posible po bang maging sanhi ng lung cancer ang pagkakaroon ng tuberculosis? Actually, nasagot na ito ni Doc kanina, pero to reiterate your answer kanina, Doc, posible po na maging sanhi ng lung cancer ang tuberculosis? Ang TB po kasi, ang cause po nun ay bacteria po, no? Ito po ay isang infectious disease, no? Kaya lang po, ang TB rin po, nagkakos siya ng mga alterations or mga pagkasira, no, ng ating baga or yung mga linings or yung mga cells sa baga na pwede pong mag-contribute pa rin sa mga mutations sa ating na pwedeng ikasanhi po ng lung cancer. Although ang TB po at saka lung cancer, although may mga kapareho po sila ng mga symptoms, ay magkaibang disease entity po. Ayun. Mula naman po kay Ma'am Christine de la Vega, Doc, nakaka-apekto ba sa boses ang lung cancer? Sa boses o pagsasalita po siguro? Opo. Ang sintomas po ng lung cancer po kasi minsan nagdedepende rin po, no, sa location po ng bukol, no. Kung yung bukol po ay medyo nag-extend or malaki na po at naipit na po yung ating mga voice box or mga nerves po na nagko-control po ng ating pananalita, nagkakaroon pa rin po, may chance po na magkaroon po ng ganong sintomas or pag-change po ng voice. Yun. Mula naman kay Ma'am Tin Cachero, Doc, may libreng screening po ba para sa lung cancer? At saan po pwedeng pumunta for the free screening kung meron? Ang una-una po is pwede po tayong magkonsulta po sa ating mga doktor para ma-define po yung ating risk factors. Kasi kung ang screening lang po ay recommended po sa mga pasyente na may high risk, no, o yung mga patient na more than 50 years old na may high smoking na history. No, pag tayo po ay nagkonsulta po sa ating mga DOH hospitals, pwede po tayong which is free naman po 'yon pagkonsulta po sa DOH hospitals, at saka kung may mga karagdagan naman po na mga CT scan na kailangan, pwede pa rin naman po itong covered po ng ating mga hospitals. At meron po kami yung tinatawag na Cancer Assistance Funds, no? Kasama po the Cancer Assistance Fund, which is available po sa mga cancer hospitals under the Department of Health, na may pondo po na nakalaan po para sa screening na pwede po i-offer po sa mga pasyente po na high risk. At ito po ay libre po. Ayun. So, ang unang hakbang ay magpakonsulta muna bago ang screening. Okay? Mula naman po kay Ma'am Eloisa Sarmiento, are there available support services for patients and families dealing with lung cancer, and how can the community access them? Patulad po nung sinabi ko po kanina, no, ang mga DOH, may mga available po tayo na mga DOH hospitals po, no, sa buong bansa po, mga cancer centers na under the Department of Health, no. Ito po ay may mga assigned po dito na mga doctors, which is they provide din po ng treatment na i-include po ng mga chemotherapy, radiation therapy po, at saka surgery po. Which is, kung tayo po ay under ng Department of Health, meron po tayong ma-access po ng mga libre pong mga gamutan. How about mga support services for family members po? Na yung sa support services po, may mga iba't iba pong grupo po na
may mga support groups po, no? Not just for the patients, but of course, para rin po sa kanilang mga family po, na pwede po nating i-join sa ano po, no? Bawat ano po kasi, bawat lugar po, may mga ganun po na mga available, no? Na mga support groups. Ayun, opo. Ayun. Mula naman kay Sir Anton Rivera, nakakahawa din po ba ang lung cancer? Na ipapasa po ba ito sa pamamagitan ng pag-ubo? Ang lung cancer po kasi ay nasa mutations po ito, so sa gene. So, hindi po ito katulad ng mga TB po na may bakterya ka po na pwedeng ipapasa, no? Ang mutations po kasi na genes, hindi mo siya pwedeng ipasa na nasa ubo lang po, no? So, ito po ay hindi po nakakahawa. Hindi po nakakahawa ang lung cancer. Okay. Doc, mula po kay Sir Errol Garcia, saan po nakukuha ang third-hand smoke? At may epekto din po ba ito sa pagkakaroon ng lung cancer, Doc? Hindi po ako, pero ang meron po kasi ay second-hand smoke. Kasi pag kunyari may nanigarilyo, tapos siya yung naninigarilyo, yung makakalanghap po ng nakakalanghap po galing sa taong naninigarilyo, yun po ay second-hand smoke. Wala po kasing third-hand, hindi pa po ako familiar sa third-hand smoke. Ayun. Although yung second-hand smoking po, ito po ay risk factor pa rin po sa pagkakaroon ng lung cancer. Thank you, Doc. Mula kay Miss Lamia Campos, nagkukos po ba ng lung cancer ang amoy ng pesticides at pintura? Yung mga pesticides po ay may mga chemicals po kasi ito na pwede po nating malanghap. Kaya nga po pag tayo po ay exposed po sa mga ganito, ina-advise po na magsuot po tayo ng mga protective equipments para po tayo ay mabawasan po yung ating exposure sa mga ganitong mga chemicals po. Okay. Ang pintura naman po yung amoy, hindi naman po kasi naman po, yung mga bagong mga ginagamit kasi ngayon na for the construction compared to like before, yung mga dati para sa mga insulation ganun. Yun po yung may mga chemicals katulad po ng asbestos. Kaya lang po ngayon parang tinanggal na po yun na hindi na po siya nire-recommend dahil nga po na find out na ito ay nagkakakos po ng lung cancer. Ayun. Doc, ang asthma po ba ay pwedeng maging risk upang magkaroon ng lung cancer? Wala naman pa pong pag-aaral tungkol po sa yung mga may asthma na nagkakaroon ng lung cancer. No? Yung asthma po kasi usually at birth po kasi talagang parang meron na tayong increased risk ng asthma na na-acquire mo na yon sa pag pinanganak ka. Samantalang ang lung cancer naman po ay nakukuha po sa mga exposure later on. So, wala pa naman pong pag-aaral na nagsasabi na ang bronchial asthma ay nakakakos po ng lung cancer. Ayun. Last question, Doc, mula kay Sir Jordan Jong. Kung hindi po naninigarilyo, ano po ang mga sintomas ang dapat bantayan para pumunta sa mga ospital at magpa-screen for lung cancer? Kunyari, siguro second-hand smoker, siguro, Doc. Basically po, ang screening po, definitely sa mga taong may high risk, no? At saka sa mga taong wala pang simptomas, ibig sabihin sila high risk lang, pero wala pa silang nararamdaman na cause ng mga sakit, no? Para sa mga pasyente naman na hindi sila high risk, hindi rin po kasi recommended ang pag-i-screen. Okay. Kasi wala pa pong mga pag-aaral na nagsasabi na magbe-benefit po sila sa maagang pag-CT scan po. Yung mga tao, pag may mga sintomas po, katulad na po ng mga sinabi ko po kanina, pwede po silang mag-consulta po agad sa doktor para malaman po kung ano pong mga cause po ng kanilang mga sintomas po na iyon. Ayun, maraming salamat, Dr. Kimberly Miguel. Doc, ano po ang inyong mensahe sa ating mga tagapanood ngayon? Para po sa ngayon po, ang lung cancer po, ang primary po na message po natin, no,
sa lahat po is yung pagtigil po ng paninigarilyo at saka po yung vaping or e-cigarettes, kasi ito po ay nagdudulot po sa sakit po na lung cancer, at hindi lang po sa atin kung hindi sa taong nakapaligid din po sa atin na expose din po sa second hand smoking. Kung kayo rin po ay nagkaroon po ng mga simptomas katulad po ng mga ubong hindi nawawala, tapos pagka-cough out ng blood, chest pain, at saka pag weight loss, tayo po ay kumonsulta po sa doktor. Maraming salamat po. Maraming salamat po ulit, Dr. Kimberly Miguel. At this point, we'd like to present our Certificate of Appreciation for Dr. Miguel. Republic of the Philippines, Department of Health, Ilocos Center for Health Development. Certificate of Appreciation is awarded to Dr. Kimberly Miguel for sharing her knowledge and expertise as resource speaker during the Ilocos Center for Health Development Town Hall meeting, given this 25th day of November in the year of our Lord, 2025. Signed, Paula Paz M. Sidionco, our Director 4. Thank you again, Doc. Maraming salamat po ulit. Thank you po. Marami at iba-iba ang klase ng skin diseases. Bukod sa mga sakit sa balat, ay nais nating bigyang pansin ang pagsusuri sa sarili, sapat na pangangalaga sa katawan at balat, at pagtaguyod ng profesional na konsultasyon sa anumang sakit na related sa ating skin. Mula sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, makakasama natin si Dr. Liza Marie Paz Tan, isang skin diseases expert upang magbigay ng mas malalim na kaalaman patungkol sa skin diseases na pag-uusapan po natin ngayong umaga. Dermatologist from MMMH and MC. Doc, good morning. Hello, good morning po sa inyong lahat. I hope everybody is okay po, nakapag-agahan na kayo at lahat. Ipapakita ko lang po itong slide ko. Ayan. Tuwing November po kasi, tinataguyod natin ang National Skin Disease Detection and Prevention Week. So, ako po ay kasama sa Philippine Dermatological Society. Mga samahan po ito ng mga board-certified dermatologists. So, buong bansa po, meron po kaming espesyal na skin clinic na libre para po sa mga kasama namin sa town o mga kailian, Dejay. Pero hindi lang po dito sa Ilocos National po yon. Kaya abangan nyo lang po sa mga bawat town ninyo. Meron pong ibang tapos na. Meron yung kasalukuyan pa lang. Yan po. So ito po ang aking CV. Nagkita na po tayo noong 2 years ago. Town hall meeting din po. So ito pong papamahagi ko sa inyo. Pangangalaga po sa ating balat, buhok at kuko. Para po pag naaalagaan ninyo, itong tatlong parte ng katawan natin, so hindi na kayo dapat magkasakit. Ganda. So ang balat po natin ay 3 layers, epidermis, dermis, at yung taba po. So ito po ay nagsisilbing protection sa ating katawan. Mapapansin ninyo, andyan din ang parte ng buhok po dito sa bandang balat. Saan na ba yung ating... sige, di ba? So, ito po yung buhok natin, ha? Okay. So, ano po natin yan, pangangalaga sa katawan. Sandali ito ba? Ayaw na siyang... Ayan. Okay. So sa ilalim naman po nung nakikita nating balat, yung pong dermis. So nandito po yung oil gland natin, yung dulo ng ating buhok, yan. Pag ho ito ay nababawasan na po ng laman, yung tinatawag nating collagen at saka elastin fibers, so ito po yung nagpupulbot po yung ating balat. So bukod doon, nandito din po yung mga blood vessels natin,
at saka yung mga urat o nerve. So, pag po nagdudugo yung sugat nyo, ibig sabihin yung sugat pumailalim na po dito. Pag wala po kayong nakitang dugo, ibig sabihin mababaw lang po yung sugat. So, yung pinakailalim po, yung taba. So, depende po kung gaano kakapal yung taba, yun po yung pinaka-insulator po natin. So, nabanggit natin kanina na ang ating balat ay pang-protection po, nagsisilbing pang-regulate po ng temperature natin, protection po sa hindi magandang epekto ng araw. Dito po tayo nagkakaroon ng sensory input o yung pakiramdam, at ang balat po natin ang nagmamanufacture ng vitamin D. Kaya po kailangan balanse ang pagkain. Hindi po yung balanse na may mabigat, may ano ha. So, ibig sabihin, meron po tayong gulay, may prutas, may kanin din, at may karne. Kasi yun ang source ng protina natin. Lahat po ito kailangan ng ating balat, buhok at kuko. Bukod po doon, kailangan natin ng tubig. Okay? Huwag po tayong iinom lang ng mga decolor na liquid. Mas maganda po na mas marami tayong iniinom na tubig. At ehersisyo po. Ang exercise po, syempre, gumagalaw yung muscles natin, tumatakbo yung dugo. So, yung po mga healing chemicals ay pumupunta po sa balat. So, hindi lang po yung trabahong sa bahay, kailangan po talagang maski po yung naglalakad lang ng medyo mabilis. Huwag po yung lakad luneta na tinatawag, ha? Ang stress po, lahat ng sakit na aagrabehan niya. So, napapalalo niya. Kaya, ang kailangan po, maganda yung pag-respond natin sa stress. Kasi, pag wala pong stress, ay baka nasa ilalim ng lupa na po. So, kailangan po katamtaman ang tulog at pahinga. Ang pinakamagandang tulog po ay yung alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Tulog na po yun, ha. Ibig sabihin, nagdi-dream na po kayo. Hindi yung alas 10 tsaka pa lang kayo hihiga. Hindi po. Kailangan yun po yung nasa dream state na kayo. Kasi yung pong oras na yon, yun po yung nagre-repair ang katawan natin mula ulo hanggang paa. Okay? Siyempre, kaaway po natin ang sigarilyo at baka ho na sabi ni Dr. Kim na kanina, pati po ang vaping, hindi po maganda ang effect sa ating kaloob-looban, pati po sa balat, buhok at kuko. Okay? So, kailangan po, naliligo po araw-araw ng may sabon at tubig, siyempre po. So, yung sabon, depende po sa balat natin. Kung sa pansin ninyo, pag gumagamit kayo ng sabon na medyo mabango, ano po, parang masakit sa balat, iwasan nyo na po yun. Hanap po kayo ng pang-baby na sabon. O kaya yung tinatawag po na mga liquid cleansers, kaya body wash. So, kailangan po proteksyonan ng ating balat na masugat sa sobrang init, sobrang lamig. At maiwasan po ang infeksyon. Hindi lang po mga matatanda o mga bata ang kailangan naglo-lotion. Kahit po tayo na medyo bata at malapit na mag-senior, kailangan po naglo-lotion po tayo palagi. Pag ganitong panahon na berber, drying po ito, kailangan 2 to 3 times a day po tayo naglo-lotion ng kamay at saka ng legs natin po, ha? So, kasi yung pagligo, syempre natatanggal po yung dumi at saka yung excess na oil sa muka at sa balat natin. Kung maari po, hanga-agusar o wag po kayong gagamit ng mga labakara, yung tawelet, panghilod, bato, na araw-araw. Pwede po kayong gumamit once a week o once a month. Bakit po hindi palaging araw-araw? Kasi po yung dead cells natin, natatanggal naman at saka yung dumi natatanggal naman sa
usual na pagligo. Pag gumagamit po tayo nitong mga panghilod na ito, napipilitan pong matanggal yung hindi papatay na parte ng balat. So, pwede nyo pong masugat ang sarili ninyo. Ganun po yun, ha? Okay. So, ang paghugas po ng muka, 2 times a day lang po. Pero pag kayo ay nag-general cleaning sa bahay, pwede po yun na kalagitnaan ng araw, maghugas uli or magsapon ng muka. So, kailangan po lahat ng ginagamit natin sa katawan, depende po kung dry, oily, o normal skin po tayo, ha? Kasi baka masyadong matapang po yung ginagamit. Okay? Yan. So, depende po. Ordinary soap kapag yung pong normal skin, pag dry skin, yung meron na pong sariling lotion o moisturizer yung sabon. Pag oily skin, kailangan naman yung hindi madadagdagan pa ang sebo ng balat. Okay? Kung hindi, baka po tayo ay mag-pimple, ganyan po. Magkaroon ng mga body odor, ganyan. Kaya pag ho napapansin, kasi sa panahon po natin ngayon, meron pong mahilig magtipid, mag-online na gamot, tatanungin pa si Dr. Google o kaya kung sino-sino mga online na kwan po dyan. Mag-e-eksperimento sa gamot, lalong lumalala. Pag ganun po, wag na po masyado magtipid. Punta na po kayo sa board-certified dermatologist na malapit sa inyo. So dito sa Region 1, marami po kami. Bibigay ko po ang mga pangalan ng doktor ko sa dulo ng aking presentation. Okay? So, ang sobrang init sa araw o pagbabad sa araw, nakakakulubot din po sa balat at nagkakaroon po ng batik-batik na kulay ng balat natin. Kaya kung maaari po, yung pong katanghalian, dun po kayo maglalagay ng sunblock po. At saka ang maganda na number na makikita po ninyo, yun pong SPF 30, kung mas mataas, okay lang po yun. Tapos sa dulo nito, meron pong plus. So yung SPF po, protection po yan sa pamumula na dulot ng sun rays. Yung namang pong plus, protection sa pangingitim. Okay? So, kailangan po nag-apply tayo ng sunscreen 30 minutos bago po maarawan. Pag po nagpunas-punas, pinagpawisan, kailangan po mag-a-apply uli kahit po 30 minutes pa lang kasi natanggal nyo na po yung nandun na nai-apply nyo sa ibabaw ng balat. Okay? So, ito po, ang iiwasan na oras, alas 10 ng umaga hanggang alas 3. Pero hindi lang po yun maglalagay ng sunscreen. Kailangan po adakalubungyo, may hat kayo na malaki o kundi sombrero, payong. O wag pong mahihiya na magpayong po, ha. So pag matagal sa araw, kailangan po tandaan nyo itong mga to. So ang buhok natin, hindi lang po nakikita sa labas, meron po ito yun sa loob. At ang bawat hibla po ng ating buhok, marami pong layers ng protina po yan. Kaya ang basic care po dyan, pag po kayo ay nag-shampoo, imasahe po yung anit. Kasi yung anit, pag namasahe, yun ang magbibigay ng nutrients dun sa dulo ng buhok o yung hair bulb. Ang conditioner po, pwede kayong gumamit, pero once a week lang po kasi mabigat na oil po ito. Kung hindi naman po kayo araw-araw na nagpapaayos, kahit po once a week lang, or kung nagpaayos po kayo, kinabukasan, dun po kayo mag-conditioner. Habang basa po ang buhok, wag pong brush ang gagamitin. At saka pag nagtuwalya po, dampi-dampi lang po, kaya ibalot nyo ng tuwalya. Parang sa balat natin, dampi-dampi din po ang pagtuyo. Wag po yung nirarab masyado, ha? Lalo na sa buhok, nararab nyo yung protina o yung cuticle, mga keratin ng buhok. Okay?
Tapos hindi po totoo na kailangan mag-brush sa gabi ng 100 times. Depende po sa kinain natin, magiging shiny po o dull yung buhok. Kaya kailangan, yun po ang importansya ng balanced diet po. Ha? Okay? So, hindi po kailangan na araw-araw naman mag-shampoo. Meron po yung iba sanay na every other day. Kasi hindi naman talagang nadudumihan at napagpapawisan ng ulo. So, hindi po totoo na pag palagi nag-shampoo, nakakawala ng buhok. Hindi po naman totoo yon. May mga factors po pag tayo ay nagkasakit. Merong sakit sa thyroid, meron pong ibang mga sakit sa puso, sobra or matagal na masyado yung birth control pills, meron ibang gamot, kagagaling sa ospital na operahan, kahit po yung normal na pagbuntis, pwede pong after 2 or 3 months magagagas po ang buhok. So, ibig sabihin po nun, yung pong napabilis yung pagtanda ng buhok. Kaya po parang sabay-sabay na nalalagas. Pag ito pong mga dahilan na ito, kailangan lang po bigyan ng pahinga yung buhok. Okay? At saka wag pong ma-stress. Pero kung sumobra sa 2 or 3 months, ganun pa rin yung paglagas, kailangan po pa-check up na kayo sa board-certified dermatologist. Okay? So, ang kuko po natin, hindi lang po yung labas na linalagyan ng kulay po ha. So, mapapansin ninyo dito sa picture, meron po yung papaloob, yung pong matrix o yung pinaka-factory ng kuko at meron po yung pang-proteksyon, yung cuticle. So ito po yung tinatanggal pag tayo po ay nagpapalinis, hindi po dapat nawawala po ito kasi protection nga po. Okay? So andito po yung yung ilalim, yung po yung nail bed. Okay? So importante po lahat itong mga to. So mas mabilis tumubo yung kuko natin sa kamay kesa sa paa. Pero hindi po namamatay basta-basta ang kuko kahit po itim na ang kulay. Okay? May sakit lang po yung kuko kaya po nag-iba ng kulay. Okay? So, hindi po kailangan masyadong mahaba at hindi naman po pwedeng pupud na pupud po. Kailangan merong space ng konti po dun sa laman. Tapos, pag po ang kailangan po size ng sapatos, siyempre maapektuhan po yung shape ng kuko, wag pong masikip. Yung po sa mahilig sa pointed toe na shoes, kailangan po ipinapahinga po ang paa ha. At ang ating medyas po kailangan araw-araw pong napapalitan ha. Yan. So, madalas po pag palagi lalo na po yung nail gel na uso po ngayon na cute na pangkulay, hindi po maganda ang effect sa ibabaw ng kuko, nagiging dry at brittle po maski yung pangtanggal ng kaya ng gel polish. Kaya kailangan pong pinapahinga din po kasi buhay po yung cells dito sa ibabaw. So kailangan humihinga din po ang kuko natin. Okay? Pag napansin ninyo na nag-iba yung kulay, pumapal yung ilalim, kailangan po ipasuri na po ninyo sa board-certified dermatologist na malapit sa inyo po. Kaya yun po ang kailangan for our skin awareness and disease prevention. Meron po kaming Facebook page at meron din po kaming website. So hanapin lang po ninyo yung Philippine Dermatological Society, gawin nyo kaming kaibigan, i-like nyo po yung aming mga post, share ninyo. So dito may mga tips po kami na linggo-linggo na naisi-share po sa inyo, kagaya nitong mga ito po. Okay? Meron po kaming website. Kung halimbawa hindi nyo po nakuha yung pangalan ng mga doktor malapit sa inyo,
meron po dito sa aming website na search dermatologist. So, makikita nyo po yung doktor na malapit sa inyo. Kung halimbawa pong hindi kayo alis ng bahay or may bagyo at kailangan nyo nang magpa-check up, meron naman po sa amin na may online consultation. Ganun po. So dito po sa atin sa Region 1, meron po tayong mga dermatologists kagaya ko po sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa Ilocos Norte. Sa Ilocos Sur po, yung ating Ilocos Sur Medical Center sa Candon City. Sa La Union po, sa Ilocos Training Regional Hospital and Medical Center. At sa Pangasinan po, sa Region 1 Medical Center. Doon po yung pinakamarami na board-certified dermatologist po. So, ito po yung website namin. So, dito po sa Ilocos Norte, 5 po kami na nandito. Sa Ilocos Sur po, 3 po ang kasamahan namin na nandoon. Sa La Union, 8 po sila at pinakamarami po sa Pangasinan. So mainly po sa Dagupan at meron pong iba na sa Urdaneta po. So agyaman akunay, thank you po sa ating Region 1 DOH sa pagkakataon na ito po. Thank you. Thank you very much po, Dr. Liza Marie Pastan, atin pong dermatologist mula sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center. Yan, Doc, ang dami po nating tanong para po sa inyo mula po sa ating mga taga-subaybay from Facebook. Simulan ko na po mula kay Miss Jan Albert. Mas okay po ba ang shaving or waxing for body hair removal? Oo nga pag shaving, so halimbawa ito yung usually kilikili naman pag sa mga iba dito pag syempre magbibikini. So pag nag-shave tayo, so medyo yung top layer ng skin natatanggal din. Pero mas better yun kesa sa yung waxing. Bakit? Kasi yung waxing, napipilitan mong napupunot yung buhok. So, ang buhok, pag natanggal, may pore yun So, ganun yun. So, merong space. So, yung mga bacteria na normal sa surrounding area, pwedeng pumasok sa space nun at magkaroon ng tinatawag na folliculitis. So, the best sana is yung laser hair removal. So, sessions yun, at least pag namatay na yung hairball dun sa area na yon, hindi mo na problema later on. Kasi syempre pag nag-shave ka, nag-waxing, tutubo uli yung hair, and then repeat the process again. So pag nag-laser ka, pinapatay mo na yung hairball, so medyo mas makatipid ka doon in the long run. Okay? Ayun, thank you. So friendlier ang shaving, pero mas maigi ang laser. Yes. Yan, mula sa ating expert. Mula naman po kay Ma'am Ena San Victores, effective po ba yung mga collagen capsules for healthy hair? Tama-tama yung question na yan kasi nagkaroon kami ng conference at naisama yan sa ang collagen among the supplements na na-discuss. So, may role naman ang collagen as a supplement to have healthy skin, healthy hair, and healthy nails. So, bukod dyan, pwede rin makasupplement yung collagen sa ating mga joints kasi may specific type na collagen sa ating mga joints. So, oo, nakakatulong ang oral collagen, whether it's powder form, meron kasi yung mga capsule, okay din. Ayun, thank you po, Doc. Mula naman kay Ma'am Michelle Arcegono, paano po malalaman kung leprosy na po ang mga nakikitang patches sa balat? Okay, naku, alam mo, ang
leprosy month natin ay nakaraan lang eh. So, importante pong malaman natin kahit hindi tayo medically related ang ating profession. So, marami kasing itsura ang leprosy. So, meron yung iba, isa lang. Tapos napagkakamalan na kinagat ng ipis. Pwedeng ganun kasi namumula, na maumbok, tapos matagal. Yung iba naman parang ringworm. So ano yon, yung ringworm parang singsing talaga. Yung gitna ay flat, tapos yung ring niya, yung palibot mapula na nagbabalat. Meron yung iba ang itsura parang kamanaw o an-an. So maraming klase. Yung iba parang nakalundo, nag-atrophy. So, ito, may tinitest po kami. So, pwedeng tusukin ng matalim na bagay. So, pwede yung dulo ng ballpen, huwag naman yung karayom, ha? Kami lang po ang pwedeng gumamit ng karayom. Basta dulo ng ruler, yung ganyan, yung matalim. So, pwede nyong itusok-tusok doon. So, pag medyo hindi nararamdaman, siyempre, kailangan ikumpara dun sa walang problema. So, pag may pagkakaiba, ay, punta na po kayo dun sa malapit sa inyong board-certified, PDS-affiliated na dermatologist po, ha? Kasi malamang, baka kukutil, leprosy, ketong. Ito pong tatlo yung terms na pinagpapalit or Hansen's disease, medical term naman. So, pwedeng iisa lang po kasi ito or pwedeng marami na kalat-kalat sa katawan. Meron naman po tayong libreng gamot, care of ng ating government, ang ating DOH, kaya wag po kayong mag-alala sa gastos. Okay? Pag sa ating mga DOH hospitals, meron naman po mga libreng test para doon. So, isa yung slit skin smear test, isa din po yung skin punch biopsy. Yan. Thank you sa nagtanong. Ayun. Thank you din, Doc, for the clarification and the distinctions na binigay po ninyo. Mula naman po kay Ma'am Mel Aguilar, bakit po mas nagiging tuyo ang balat tuwing malamig? At anong klaseng moisturizer ang dapat gamitin sa ganitong panahon? At ano naman po ang mga maling gawain na dapat po ay iwasan para lumala ang dry skin? Ayan, thank you. Oo, pag ganitong berber months natin, sa Ilocano, pa nagpursing o nagsa-dry ang skin. So, ang usual natin dapat, nag-lotion tayo pagkatapos maligo. Kasi pag naligo tayo, lalo na pag matagal, so isa yung nabawal, yung bawal magbabad sa tubig. Yung natural water ng balat natin, nawawala din sa pagmatagal maligo. Kaya kailangan po nag-lotion talaga kahit sino sa atin. So pag ganitong berber months dahil drying kasi less humid yung ating temperature. So dahil less humid, mas madaling mawala ang moisture o water content ng ating balat. So kailangan po pag kayo ay mas madaling mag-dry, so ang kailangan ninyo hindi lotion, cream. So hanapin ninyo yung cream na formulation. So mas maganda kung walang pabango kasi po yung mga ingredient na pabango lalo pong nakaka-dry ng skin. Meron din po yung iba allergic dun sa pabango na ingredient ng mga lotion at cream. Kaya iiwasan po talaga yon habang buhay. Ganun. So, pag naman wala kayong cream, lotion lang ang meron, apply lang po ng mas madalas. Pwede pong 3 times a day or more frequently pag napapansin nyo na very dry ang skin ninyo, lalo na pag ganito ang panahon natin. So, I hope I have answered yung questions ni Ma'am Aguilar. Opo, thank you, Doc. This is very timely
Kasi simula na. Ayan. Oo, Mula naman eh. po kay Ma'am Pam Diaz. Doc, nauuso po kasi ang paggamit ng rejuvenating set na pang skincare. Safe po ba ito? Yan. Oo, madalas nga ang mga pasyente na na-meet namin, whether ang problema nila ay nagka-pimple, nagka-pekas, namula, or nagkurbet-bet, o nagkaroon lalo dumami ang wrinkles dahil sa paggamit nito. So, pag nagkaroon ng mga ganong problema, ibig sabihin hindi nila kasundo yung rejuvenating set. Ang mura kasi nitong mga to, ma'am. Tapos available online. Yan. Tapos ngayon, kahit hindi ka lumabas ng bahay, na ihahatid pa sa bahay mo. Yan. So, yun lang po ang tatandaan natin. Kasi itong mga side effects ng mga rejuvenating set o brightening set, hindi po sa unang set lalabas. Pwede po sa ikalawa or ikatlo. Yan. Basta po kung ano man yung nakuha ninyo online o kaya may pinangsalubong sa inyo, pinangregalo. After 1 week use or after 1 month use, doon kayo naka-observe ng pag-iiba sa mukha or sa balat ninyo, itigil po ninyo yon and magpakonsulta po sa board-certified dermatologist. Ayan, thank you po, Doc. Mula naman kay Ma'am Jane Ordonio, Doc, saan po nakukuha ang warts or skin tags? At paano po ang paggamot para dito? Thank you, Ma'am Jane. Oo. Yung skin tag, iba po ito sa wart. Doon sa medical definition po namin. Yung wart po, infection po, viral infection ng balat. Yung totoong wart. So sa Tagalog, pulugo, sa Ilocano, tukak-tukak. Yan. So ito, magaspang yung ibabaw, meron pong tusok-tusok o sa Ilocano, ngipin-ngipin. So pwede pong magkaroon po ito any part of our body. So ang ayaw natin na magkaroon ito sa kamay at sa maselang parte ng balat natin. So, pag nagkaroon po kayo ng wart, ibig sabihin po, humina ang resistensya nyo. So, para sa akin, ang pinakamadali pa rin na pag-control ng wart is patayin. So, i-destroy. So, either electrocautery or laser po. Ngayon, meron po yung takot sa cautery. So, ang pwedeng alternative na gawin is cryotherapy ang gagawin. Pero meron po yung mga ipinapahid ng gamot na ang active ingredient niya ay imiquimod, pero hindi po nito directly pinapatay yung mikrobyo. Pinapalakas lang po yung mga chemical, yung immune system ng balat sa malapit para yung natural killer cells natin, yun na po ang papatay dito sa wart na ito. So yung skin tag naman is malambot na smooth ang surface. So meron parang ang medical term namin nito pedunculated. Yung merong siyang leeg. So madali po itong tanggalin. Kumbaga, pagka-anesthesia, pwede pong i-cautery o guntingin. Depende po sa laki nung kapit. So, pwede rin tahiin. Pwede pong, kung makitid lang, pwede pong maghihil na lang po ito pagkatanggal. So, yung skin tag, acrocordon, papilloma, ito yung mga nakausli. Pwede po madalas sa leeg, sa kilikili, ganyan. Pero pwede rin po sa ibang parte ng katawan. So, yung iba po, inaalagaan ito ng matagal. It takes years bago nila, sige, patanggal ko na nga, ganon. So, basta hindi lang sa maselang parte ng katawan, hindi na o-obstruct yung mata, paghinga, pag-ihi, pagdumi, okay lang po na hindi patanggal. Pero pag
nandun sa mga parting yon, mas maganda pong tanggalin. Ah, Ito pong skin tag na ito, benign growth naman po ito, kaya po pwedeng pabayaan na lumaki ng lumaki. So I hope na itulungan ko ang ating audience sa distinction po ng white at saka yun pong skin tag. Pero ma'am, before tayo mag-next question, meron po yung sila na tinatawag na white din, pero yung mga parang bilog-bilog dito sa muka. Sa Ilocano, seed-seeding po yung tawag doon. Kasi yung seeding sa Ilocano is nunal. So parang nunal ang itsura niya, pero ito ay ang tawag namin seborrheic keratosis, meaning pumapal na ibabaw na parte ng balat at benign din po ito. Usually, pag yung naaarawan na parte ng katawan, kaya madalas po sa muka. So, ito po, benign ito, so pwedeng pabayaan. Hindi po ito nakakakitil ng ay. Pero kailangan inoobserbahan. Kasi pwede po itong maging pre-cancerous lesion. Pag masyadong pumapal, nag-iba ang kulay. So, kailangan ipasuri nyo na po sa board-certified dermatologist at kailangan pong ma-distinguish sa skin cancer po ito. Okay? Ayun, maganda yung karagdagang kaalaman na binanggit niyo po, Doc. Usually yun po yung sa mukha, Doc, no? Oo, yes. Yes, okay. Thank you very much, Doc. Ito naman po mula kay Ma'am Eloisa Sarmiento. How can we make dermatology or skincare services more accessible in unserved and underserved areas, Doc? Yan. Okay, nako, maganda yung tanong ni Ma'am. Kaya po ang Philippine Dermatological Society nag-i-increase po ng mga training institutions kasi ito na po yung paraan din na hindi lang po nasa Maynila yung training ng residente o pag-aaral ng mga licensed doctors tungkol sa dermatology. Para po yung mga galing probinsya, kagaya ko po, nag-aral ako sa Maynila, then bumalik po ako ng Ilocos. Marami naman pong mga ganon. Pero po pag ang training ay nasa mga probinsya na, kagaya po yung pinakahuli dito sa Northern Luzon, yun po ang ating Region 1 Medical Center na Department of Dermatology at dun sa kabilang Ibayo, ang Southern Isabela Medical Center. Meron na po tayong accredited ng Philippine Dermatological Society na dermatology residency program. Kaya dahil po mga ito ay DOH hospitals, so yung mga licensed doctors na gustong mag-aral ng dermatology as a specialty, pwede po kayong doon mag-apply. Sa amin po sa Mariano Marcos Medical Center, tinutulungan ko po yung mga doktor para po mag-lateral entry doon sa mga accredited institutions. Tapos, babalik po sila dito sa Ilocos para po magsilbi ng yung tinatawag namin na return of service. So, ito pong paraan na ito para dumami po yung ating mga dermatologists in underserved areas po na tinatawag. So, ang isang paraan din po, kagaya namin sa mga nasa mga probinsya, tinutulungan po namin yung aming mga kapwa-doktor, lalo-lalo na yung mga municipal health officers. Nagkakaroon po kami ng lectures sa kanila. So, it's a way of empowering them para po malaman nila yung mga basic skin diseases at kung hindi na po nila kaya, doon na po nila tutulungan yung pasyente na pumunta po sa amin para masuri ng husto, and then binabalik din namin sa mga MHOs for follow-up po. Yeah. Ayan, maraming salamat, Doc. Napaka-active ng inyong organisasyon. At tama nga naman kasi even skin cares ay
kailangan din sa ating mga unserved and underserved areas. Opo. Yes. Sa next question po natin, mula naman kay Sir Joel Sapitula. Doc, ang skin asthma po ba ay hereditary or pwede din itong dahil sa environmental factors? Yan, okay. So maganda yan kasi, bakit ko sinabi maganda? Usually pag December, sumpong ng hindi lang hika sa lungs, kundi hika sa balat or asthma of the skin. Okay. So, oo, namamana din ang atopic dermatitis or asthma of the skin. So, kung meron hika sa lungs, isa kasing atopic disease po yun or disease na may atopy ang tawag. Yung palaging kamot-kamot ng mata, namumula, pero hindi po nagkakaroon ng discharge o mukat, yung pong allergic conjunctivitis ang tawag po doon. Hika ng mata. Meron po hika ng ilong. Madaling humatching. Madaling paggising pa lang, alam mong gising na siya kasi hatching na ng hatching. Yan. Allergic rhinitis po. So, and then yung hika sa balat. So, yung apat po na yon magkakamag-anak po. Ang malas po ng pasyente pag meron pong itong apat na ito. So, madalas po pag nag-i-history kami sa pasyente, tinatanong namin kung merong lahi. So, ang sagot dito ay oo, namamanan din po. Pero, ang pagkaano po ng lahi, hindi po yung kada henerasyon. Pwede pong parang nag-skip, meaning, ang meron ay yung kapatid ng lolo. Then, ang nagkaroon ay yung apo na. So, pwedeng may na-skip na isang generation at saka yung diretso pwede rin pong mag-skip. Yan. Ayun, so namamana ang skin asthma. Doc, next question po natin. Mula naman po ito kay Miss Karen May. Required po ba talaga na alisin ang ingrown during pedicure kasi pinipilit pong kunin minsan? Oo nga eh. Naku, alam po ma'am, ito ang isang madalas na dahilan din na iika-ika ang pasyente at magpapacheck up. Ang ingrown po, hindi po natural na nangyayari sa kuko. Technically, ito po ay side effect ng kakakutkot natin ng kuko, side effect ng palaging nagpapamanicure, pedicure. So, kung nakita nyo yung presentation ko po kanina, yung shape po ng kuko ay rectangular o pa-square. Yan. So, dapat ang gupit po natin ng kuko, eksakto kung ano yung shape ng daliri natin, ganun din pong shape. So, either pa-square. So, yung sides po dito, whether dito sa daliri or sa paa, hindi po dapat pinupudpud, kinukutput. So, pwede pong tanggalin yung dumi, pero wag nyo pong tatanggalin yung kuko. Kasi yung kuko po sa sides, kahit po sa paa, pang protection po yon. So, kaya po nagkakaroon ng ingrown, kasi po yung ating masipag na pedicurista, manicurista, tinatanggal po kasi yun, sinasabing dead skin or kung ano pa yung or dumi. Hindi po totoo yun. Kuko po natin yun. Kaya hindi po dapat tinatanggal. So pag nawalan po ng kuko dito sa gilid, yung pong laman natin doon umuusli. So pag nag-grow na po yung kuko, doon from the nail matrix, uusad na po yun, nabubunggo po yung laman. Kaya po masakit. Kasi nga, yung laman, wala na kasing kuko na bumabangga sa kanya, nagpo-protect. Wala na eh. Kaya, pag tumubo na yung bagong kuko, bumabangga na po sa laman. Yun. Kaya po, kung mapapansin ninyo, yung kuko nyo noon ay square, ngayon po ay patatsulok na, patriangle na. Kasi kakabawas ng kakabawas doon sa
gilid. Bukod po dun, abnormal na yung shape sa ibabaw, yung kuko po, ganun na, corona. So, sign po yun kasi na hindi maganda yung pagkakagupit po ng kuko. So, meron po kaming opera, nail surgery po para makorek po ito. Nakokorek naman po. Yan, tiyagaan lang po kasi. Okay. Ayun, maraming salamat po, Doc. Ayan, kaya Talagang mag-iingat back sa office tayo, ma'am. Ano? Oo. Beauty consultation na po ito, Doc. Oo. Pero balikan po natin sa diseases, Doc. Mula kay Ma'am Krisha Munar, ang tanong po niya, saan po nakukuha ang skin cancer? Ano yung pinaka-common na cause po nito? Ang pinaka-common na cause po ng skin cancer, marami po kasing klase ng skin cancer. Meron yung nagpapanggap na nunal. Yun. It can either be pigmented basal cell or melanoma. So, kailangan po pag ganito, inoobserbahan po. So, pwede po yung ipinanganak ang bata na menunal. So, pag edad niya na hindi na lumalaki, so that's about 20 years old, dapat po yung nunal hindi na lalaki. Okay? So, kailang na lumaki pag yung nasa elementary, high school, kasi tumatangkan pa yung bat. So, pwede pong lumaki yun. Ngayon, pag, halimbawa, nagkaroon ng bagong nunal at the age ng 30, o kaya yung nunal noong high school, biglang naging times 2 or lumaki nung siya ay nanganak. Yan. So, nagkakaroon ng pagkakaiba. So, kailangan pong ipasuri yun. Kasi, pag nag-ibo po ang character ng nunal, naging by size, color, sumakit, nagdugo ng pusa kahit hindi na yung size pwedeng sideways o kaya tumambo. So, nagiging active po yung mga cells po doon. Baka nagiging nunal na cancerous or baka melanoma pala yun. So, kailangan pong nagbabiopsy, sinusuri po para makita kung nunal pa rin siya or nagiging skin cancer na. So, kung anong uri ng skin cancer, depende po yun sa pagsusuri sa microscope or histopathological examination, at nagkakaroon pa po ng ibang immunohistochemical staining in addition for confirmation po. So, ang pinaka-common po is skin cancer na cause or nakaka-aggravate is yung pong sun rays, pagbabad sa araw po, lalo na po yung katanghalian. And then, ang pwedeng isang cause po yung nasusugat. So, nagkaroon po ako ng pasyente noon na nasugat yung pisngi niya ng kanyang bracelet na metal. So, hindi po gumagaling. Wala naman siyang diabetes, ganyan. Pag hindi po gumagaling na sugat, baka po ito ay yung naging squamous cell cancer po. So, kailangan pong tanggalin po yun, tahiin, and obserbahan. So, pag po basal cell cancer at saka squamous cell cancer, pag maaga, pag tinanggal at yung margins niya ay negative, madalas ganun lang po, tinanggalin lang operasyon. Pero meron po yung iba na kailangan po ng chemotherapy. So, yun po yung melanoma, at saka pag yung margins niya ay masyadong malawak. So, yun yung sa squamous cell at saka basal cell. So, may binibigay po na gamot. So, kailangan po magpapacheck up muna kayo sa PDS, Board Certified Dermatologist. Pag po may napansin kayo o naobserbahan na ganito at yung PDS dermatologist ninyo, siya naman po ang magre-refer sa cancer specialist, either dermato-oncologist or cancer specialist po mismo. Yung melanoma po kasi, kumakalat po yan. Meaning, yung
melanoma cells sa skin, pwede pong mag-travel sa dugo, pumunta po sa liver, sa buto, sa ibang parte ng organs natin, sa brain. Kaya po kailangan na check ka agad kung ang nunal ay melanoma o hindi. Yan, ganun po. Ayan, thank you very much, Doc. Yan, kaya mahalaga ang pangangalaga sa katawan at sa balat, no? Kasi hindi madali ang magkaroon, lalo na kung skin cancer. Oo, ma'am. Kaya kailangan bawat sulok ng ating mukha, katawan, kabisado po natin para pag merong biglang tumubo o nag-iba, kailangan papacheck up na po para sigurado. Ayan, maraming salamat, Doc. Pero ganoon pa man, alam ko marami na po kayong na-share sa amin ngayon, pero hingan ko po kayo ng inyong mensahe, Doc, para sa mga nanonood po sa atin ngayong umaga. Ayan. So, unang-una, nagpapasalamat po ako sa ating Region 1 DOH and also sa inyo po na nagtiyaga, na nakinig, nanood sa amin ni Dr. Kim Miguel para po pamahagi sa inyo yung tama pong pangangalaga ng ating katawan. Isa pa po ang balat, buhok at kuko po natin, windows po ito. Meaning, kung may problema dito sa tatlong ito, pwede pong hindi lang po sakit ng balat, buhok at kuko, pwede pong nagsisenyas ito na may problema sa ating kaloob-looban. Kaya importante po na maagarang pagpapa-check up po sa board-certified dermatologist po para malaman ninyo kung dapat po bang ikabahala itong pagkakaiba sa katawan ninyo or hindi. Yan, thank you again. Yan, maraming salamat, Doc, sa uulitin po ulit. Ayan, okay. So at this point, we'd like to present our Certificate of Appreciation for you. So Republic of the Philippines, Ilocos Center for Health, DOH Ilocos Center for Health Development Certificate of Appreciation is awarded to Dr. Liza Marie Paz Tan for sharing her knowledge and expertise as resource speaker during the Ilocos Center for Health Development Town Hall meeting, given this 26th day of November in the year of our Lord, 2025. Signed, Paula Paz M. Sidionco, our Director for. Doc, maraming salamat po. Thank you po sa uulitin. Itaguyod natin ang mas malakas na health-seeking behavior ng ating mga kababayan dahil malaki ang ambag nito sa pagpapanatili ng malusog at malakas na pangangatawan. Higit sa lahat ay ugaliin ang healthy lifestyle sa pang-araw-araw upang mas maayos ang ating pamumuhay at dumulog lamang sa mga professional para sa tama at akmang impormasyon sa anumang sakit. Ito ang Ilocos Center for Health Development Town Hall Meetings. Maraming salamat po at magandang umaga. Kamusta ka? Bakit para kang matamlay? Kulang ka ba ng energy? Likat sumabay. Panahon na katawan ay bigyan ng buhay. We're gonna do it, we're gonna move it. Tayo na sama-sama nang bigyan ng pansin. Katawang naghihintay, nagisingin natin. Tamang diet at exercise unahin natin. We're gonna do it, we're gonna move it. Huwag laging nakaupo, tumayo't gumalaw. Pwede naman maglakad at pwede ring sumayaw. Kung gusto mo sasabayan pa kita, ako't ikaw ay magsasaya, magpapasigla. Nag-exercise tayo nang sabay-sabay. Itaas ang mga kamay at iwagayway. Gumalaw up and down, rounding na side to side. Mag-exercise tayo, healthy Pilipinas.
kinakain natin.